Sa mga balitang pambansa, itinaboy po ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na nakita po sa karagatan. Malapit po dyan sa Cagayan. Agad nag-deploy ng eroplano ang Coast Guard para nga radyohan at paalisin ang barko ng China, pero hindi na naman po sumasagot ang mga ito. Isa ang Cagayan sa mga probinsya na may base militar na pwedeng gamitin ng Amerika sa ilalim po yan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon po sa Chinese Embassy, normal maneuver lamang ang pagdaan ng barko nila sa ruta at wala raw karapatan ng Pilipinas na sila po ay pigilan. Sa iba pang balita, bilyong-bilyong pisong pondo naman para sa farm-to-market roads ang nakatakdang ibuhos sa mga probinsya sa Central Luzon. Aba, sa amin na naman. Oo, sa ilalim po yan ng 2026 proposed budget. Tapos na tayo sa flood control, ha? Farm-to-market roads naman, bilyong piso mga kapatid. Eto nga, mahigit 4.8 billion pesos ang inilaang pondo sa rehiyon po kasama ang mga lalawigan ng Aurora. Wala pa doon. Aurora, Bataan. Oy, kasama Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Bulacan na naman. Bukod po sa Central Luzon, nasa 4.4 billion pesos na farm-to-market roads naman ang nakatakdang itayo sa Eastern Visayas ngayong taon. Habang tighigit 3 bilyon ang inilaan sa Cagayan Valley at maging sa Socsargen. Ito po, bantayan nating maigi ang implementation nito mga kapatid. Kasi nga wala ng flood control. Pero farm-to-market roads at hindi po biro ha ang 4.8 billion pesos. Central Luzon, mapalad kayo at kayo'y nabiyayaan ng ating mga proponents ng Farm-to-Market Road Project. Samantala mga kapatid, sa ibang balita, hindi pa rin nawawala mga naputulan dahil sa paputok ngayon pong bagong taon. Sa talangan ng Department of Health o DOH, aabot sa 8 ang naputulan ng daliri dahil sa paputok nitong New Year. Bukod sa 12 anyos na batang namatay, matapos ng masabugan ng paputok, wala namang iba pang nasawi dahil sa paputok. Una nang sinabi po ng DOH na kalimitan nga po ang mga bata ang nadadali ng mga paputok. Kaya suportado po ng DOH ang panukala ng Kamara na panagutin ng mga magulang ng mga batang nagpapaputok. Secretary Ted, nagsalita na po siya na suportahan niya ito, yung mga ganitong panukala, kasi nakikita namin na talagang parental responsibility. Napakalaki ng responsibility ng matanda sa pamilya. Yan nga po ang tinig ni Health Assistant Secretary Albert Domingo. Aba, pag naipasa yun, di ba, naputukan ng anak, ang sisi ay sa mga magulang. Para nga daw mas mahigpit ang pagbabantay sa mga anak sa paparating na bagong taon po yan mga kapatid. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!